araw, narito na ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Office of the President at ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga biktima ng pagbaha sa Cebu. Dagdag pa ng Pangulo na aktibong nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga concerned government agencies. Hindi naman bababa sa 2 tao ang nasawi habang 5 ang nawawala ng tangayin ng rumaragasang ilog. Sa North Cebu ang isang pickup truck na kanilang sinasakyan. Sinabi ng Pag-asa na ang mga pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa ay dahil sa thunderstorms. Humigit kumulang 20 milyong piso ang gagastusin umano ng gobyerno para sa pagkain ng mahigit 2,000 bisita para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon yan kay Secretary General Reynald Velasco. Sinabi naman ni Velasco na hindi pa nila mabibigay ang pinal na budget sa pagkain dahil isa ito sa security concerns. Ani Velasco na saklaw nito ang almusal, tanghalian at hapunan at merienda para sa July 2022 event na gaganapin sa House of Representatives. Sinabi pa ni Velasco na ang kumpirmadong bilang ng mga dumalo na mahigit 2,000 ay posibleng pinakamataas sa kasaysayan. Samantala, binanggit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala silang natanggap na mga ulat hinggil sa isang Russian corvette na nagsasagawa ng drill sa mga barkong pandirigma ng China sa South China Sea, ayon ito kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Sa kabila nito, sinabi rin ni Browner na titignan nila ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng Pilipinas sa ilalim ng rule-based order. Anya magpapatuloy ang pagbabantay ng AFP sa sitwasyon ng South China Sea na isang bahagi nito ay tinukoy bilang West Philippine Sea ng Manila. Batay sa ulat ng Jakarta Post, ang Pacific Fleet Sovereignty Corvette ng Russia kasama ang isang detachment ng barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ay nagsasagawa ng pagsasanay upang inspeksyonin ang isang kahinahinalang sasakyang pandagat sa panahon ng Joint Naval Patrol ng hukbong dagat sa Philippine Sea. Digital Identification Card ang Commission on Elections sa COMELEC para sa mga botanteng Pilipino sa ibang bansa. Sinabi ng COMELEC na ang Digital Voters ID ay maaari ding gamitin bilang alternatibong ID para sa pagpaparehistro para sa pilot internet voting sa May 2025 elections. Dagdag pa nito na ilalabas ng COMELEC ang buong guidelines para sa pag-secure ng mga digital ID sa July 15. Ang pre-registration period para sa mga botante sa ibang bansa na lalahok sa internet voting ay magsisimula sa February 12, 2025 hanggang May 12, 2025 na nangangailangan ng pagsumite ng impormasyon at mga dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno. Noong Nobyembre taong 2023, inihayag ng COMELEC na ipatutupad dito ang pagboto sa internet para sa mga overseas Filipino sa 2025 na botohan upang mapataas ang voter turnout at gawing mas convenient para sa mga ito. Isinusulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paghalal ng mga kababaihan bilang isang barangay tanod. Ito'y upang mapanatili umano ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad sa bansa. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Graciela Corazon. Suportado ng isang mambabatas ang Department of the Interior and Local Government o DILG na hikayatin ang pagtatalaga o paghalal ng mga babae sa mga barangay bilang isang barangay tanod o public safety officers dahil mas epektibo raw sa paghahawak ng kaso ang mga babaeng tanod, lalo na kung involved ang women and children.
Pinuri naman ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na dating DILG Assistant Secretary si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa kanyang June 26 Memorandum Circular 2024-086 na nagsusulong ng paghahalal ng mga kababayan bilang barangay public safety officers. Ayon kay Abalos, upang isulong ang gender equality at women empowerment and participation, hinihikayat ang paghahalal ng mga kababayan upang magsilbing barangay tanod. Dagdag pa nito na ang paghahalal raw ng mga kababaihan ay hindi diskriminasyon to the gender and sexuality of the volunteer. Samantalang ang mga reklamo kung saan ang mga kababaihan at mga bata ang biktima tulad ng may kinalaman sa pang-aabuso at karahasan ay mas mainam na hawakan ng mga babaeng barangay public officers o babaeng tanod. Yan raw ay magpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad ayon kay Yamsuan. Para sa EuroTV News, Ella Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino. Mahigit 200,000 matatandang nakatanggap ng social pension mula sa DSWD na matagumpay na naipamahagi sa Eastern Visayas. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Don Guerra. Tagumpay na nakapagbigay ang DSWD ng malaking suporta sa mga indigent senior citizens sa Eastern Visayas sa unang bahagi ng taon. Mahigit 223,187 na matatanda ang nabigyan ng social pension mula sa DSWD. Ayon kay Jonalyn Di Chua, Regional Information Officer, sa kabila ng 76.56% ng 1.77 bilyon na alokasyon, malaking tulong ito sa mga benepisyaryo mula Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Patuloy ang pamamahagi ng pondo sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan upang masigurong maayos at epektibo ang implementasyon ng programa. Sa kalagitnaan ng taon, inaasahang mas marami pang matatanda makakatanggap ng 1,000 buwan ng pensyon alinsunod sa Republic Act 11916 na nagdodoble sa dating 500 pesos lamang. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay dapat 60 taong gulang pataas, mahina, at may sakit at walang natatanggap na pensyon mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa EuroTV News, ako si Dome Guerra, sumasaludo sa bawat Pilipino. Patuloy naman ang pagtutok ng Provincial Health Office o PHO upang masugpo ang malnutrisyon sa lokal na pamunuan ng Iloilo. Para sa detalye ng balita, narito si Kay Perez. Ng Provincial Health Office sa mga local government units sa Iloilo na bigyang pokus ang kalusugan at nutrisyon sa lungsod. Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Wendell Marcelo para mapanatili ang tagumpay laban sa malnutrisyon ay kinakailangang maglaan ng budget at masusing pagpaplano sa mga programang pangkalusugan. Ang Iloilo Provincial Health Office base sa datos ay nakitang pagbaba ng malnutrition prevalence sa lungsod, maliban sa ikaapat na klase ng munisipalidad. Humigit kumulang 82.4% ng 148,902 na mga bata magmula sa edad 0 hanggang 59 na buwan mula sa 42 munisipalidad ng Iloilo at isang component city. Bumaba ang porsyento ng mga batang kulang sa timbang sa 2.44% mula sa 3.47% noong 2020. Bumaba sa 1.1% mula sa 2.12% ang child stunting, mula sa 8.73% ay naging 4.84%, at ang mga batang sobra sa timbang ay bumaba sa 2.26% mula sa 3.30%. Sa kabuang resulta, mahigit 3,627 ay lubhang kulang sa timbang, 1,727 ay katamtaman, 7,204 ang bansot at 3,359 ay sobra sa timbang at napakataba. Bagamat bumababa na ang bilang ng malnutrition dahil sa programang 2023 Operation Timbang Plus, ay patuloy pa rin ang pagtaas nito sa ibang bayan ng Iloilo na ikinabahala ng PHO. Ipinakilala ng National Nutrition Council kasabay ng pagpapatuloy ng 2024 OPT ang Tutok Kainan o Dietary Supplementation Program para labanan ng malnutrisyon. Ipapamahagi ito sa unang 1,000 araw upang suportahan ang pag-unlad ng mga bata. Para sa EuroTV News, ako si Kay Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga
mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, puretvph.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng URTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.